Okay, magandang umaga mga bay. Meron tayong bagong pasok na project, ano? Mixer na ano? Mixer na 125. Mixer na 125. Mga customer ko na to, napabalik-balik na lang. At ngayon, ang gagawin dito, papalitan siya ng swing arm at shock. Ito yung pampalit. Ayan. Ito yung pampalit niya. Pang CRF na ano 450 2005 model. So ito yung shock niya. Press na press ng shock. Maganda ang suspension nito. Pagkatapos, ang mahirap nito yung pag-mounting, kung paano ko to didiskartihan. Pinatanggal ko na yung mga upuan at saka yung ano GB box para walang ano abala sa gawa ko mamaya. Bigat. Yan, pinatanggal ko pati ano, box ng air cleaner para maganda yung pagka-mounting ko mamaya. May tornilyo pa yan dito, Toy. Dalawa pa yan, hirap pa isa dito. Yan. Punutin mo na yung mga baterya at CDI dyan. Kung bahala magbalik yan mamaya. O kaya bukas. Ayan, tanggal na natin yung gulong. Ito yung mga shock. Tanggalin yan. Swing arm. Itong preno, ang gagawin natin dito, itong mismong kabitan niya, ibababa natin yan dito. Para makapaglagay tayo ng master. Kasi di-disc brakein na to eh. Yan. At saka ito, i-bend natin ng ayos yan mamaya para unahin kong gawa to bago yan shock kasi madali na lang to eh. Ito pa rin yung ano Oh yan pa rin. Aalisin lang yan dyan. Tika lang, dito pala sumasabit to eh. Oh yan, sige. Ayan. Matigas yan, matigas talaga. Okay. Ano yan? Kinalawang na yan. Yan. Pakita natin yan mamaya kung okay na siya. Kasi ililipat pala ng ano yan. Para makapaglagay tayo ng master. Okay. Maya uli. Ayan na mga ba. Iinitin na natin to. Babaguhin na natin yung ano nito. Babaguhin na natin yung forma. Mamaya. Pag maayos na liko nito, update tayo. Liko na natin. Pwesto na natin yan doon sa ating trabaho para katapos din ng kahit isa man lang ngayong araw. Kakabit ko na yung kabitan ng ano, preno. Dito galing sa taas yan, binaba ko lang. Para ang mounting dito sa kapila. Ano? Okay naman na yan. 1 hour later. Mga bay, ayan, na-mounting na natin ng ayos. Pero inispat ko pa lang. Wala pa, hindi pa siya, ano, hindi pa naka-full weld. Ayan, o. Ba? Doon yan, sa ilalim ng padyakan. Kahit padyakan yan, nakailag yan. Ba? Bago yung putris niya, dito, libre pa rin yan. Okay. Original na ano pa rin yan. Hindi lock-lock pa rin ang likod. Ano.
Yan yung ibig kong sabihin kanina pa. Na ganyan yan. Okay. Pag na-full wheel na natin to, bigs na to. Dito naman tayo sa swing arm, kung paano gawin. Para dun sa nagbabalak ng magpalit ng swing arm na mga XR150, kailangan nyo magpamasin ng ganito. Kasi ang mga production kasi malalaki ang malalaki ang butas. Kaya nga magpagawa ka ng ganito para isaklob mo na lang siya dyan. Yun oh. Para yung stock na axle niya, yun na yung axle aray. Aray, ginoo ko. Para yung axle niya, stock pa rin ang gagamitin mo, di ka na magbago dyan sa butas. Yan. Di ba? Itayin natin to para malaman nyo lang lahat na paano gawin. Ganito ang nangyayari yan mga bay. Sobrang haba yung shock. Kahit anong gawin kong diskarte, hindi talaga ang diskarte. Kaya putulan ko yung winner tube. Kung gano'ng kahaba itong thread niya, iuusot ko siya doon. Ganyan din kahaba. Putulin na to. Yan ang gagawin dyan. Kasi wala talagang opsyon. Ito na yung shock na pinutulan natin kahapon. Bubuuhin na natin. Ito yung mga natanggal. Kasi yung adjustan niya ng hard at saka smooth. Putulan din kasi pag di mo pinutulan, hindi mo maikabit ito. Kasi nakauntog yan dun sa loob. Goods na goods pa. Yan. Yung interior niya, goods pa. Naps, pa nga eh. Ito, putulan ko rin to. Ito, isa. Alisin ko to isa. Itong ulo. Para lumitaw pa rin yung rod. Ayan na mga bay. Kakabit na natin yung ating linkage bracket. Ayan. I-welding lang natin yan. Ginanyan ko siya, nilatalyan ko siya para makuha ko yung tamang mounting. Ayan o. Kakabit. I-weldingin na lang yan. Parehas ng yan. Goods na yan. Ayan. Yung kulang pa rin yung putol ko kaya binutas ko pa ulit siya ng isa. Sobrang haba yung shock. Hirap na hirap siyang 1 inch na ang tinanggal ko dyan. Nagbutas pa ako ulit ng 1 inch. Kasi kung putulin ko ng sagad, iiksi yung shock. Yung itong rod, iiksi na yung laro. Kaya ganyan lang ginawa ko. Pag na-welding yan, goods na yan. Tamang mounting na yan. Okay. Yan mga bayo. Kailangan natin sirain yung luma niyang kabitan ng shock. Para nabangga kasi dito yung spring eh. Gagawa tayo ng paraan para maging free yung shock para maganda laro. Yan, kinating ko na. Para malaman natin ito mamaya kung anong magandang resulta nito. Okay. Ayan na mga bayo. Nakuha ko na yung mounting ng shock. Ayan na yung bracket niya. Pag pinapulwil, minumpisahan ko ng pulwil. Ayan, pati sa taas. Spot ko na. Pupulwil na lang natin yan. Pati dito. Kaya ginanyan yan, sabit ng shock. Nilubog ko lang. Ayan. Pulwil na lang natin. Okay. Ayan na, napulwil na natin ang lahat. Ang gagawin natin ngayon, i-sprayhan natin yan.
Kaya ganyan ang naging itsura niya. Kasi nasabit dito yung panga ng ano, panga ng shock. Bigat. Ngayon, wala nang sabit yan. Perfect na yan. Kaya kailangan warakin mo siya lahat. Dito sa baba, ilag na rin siya sa ano, spring. Kaya ganyan ang mangyayari yan. Bago sa swing arm, nilinis ko yung pangilalim. Yan. Kasi sasabit yung spring, yung pinaka gilid ng spring. Yan yan, lid free na yan lahat. Goods na yan. Kasi pag hindi nyo yan gagawin, maaring matakaw sa oil seal yung inyong mga shock sa likod. Okay, ngayon, pintura muna tayo. Bay, dapat ganyan ang uka nyo dito sa taas. Yan. Para paglagay nyo ng ano, shock. Sakto siya. Ayan, oh. Kasi dapat kasi nandito yung ano, yung tangke niya. Kasi pag doon mo pala ilagay sa kabila, hindi mo na mailagay yung airbox. Yan. Ganyan. Oh. Okay, good. Ayan o. Okay na ang preno, nakamounting na lahat, naikabit ko na. At saka yung shock natin, walang sabit. Sa ilalim, walang sabit. Clearance na yan, kabilaan. Bago dito, ayan, may clearance na yan. Goods na. Okay, sa ilalim, okay na, kapit na lahat. Yan, kunti na lang kulang yan mga bay. Bukas i-align ko yung ano niya, yung hub sa likod. At pagpapagawa ako ng ano, axle. 25 yung laki ng axle nito eh. Kailangan natin ng panahon pa. Preno natin, oh. The best yan. Nakaprint na yan. Nakasakot ko yan sa kadyakan. Mounting yan, napakaganda yan mga bay. Shock, oh.